Nagbabala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na maaring magbukas ng sunod-sunod na kaso laban sa mga nakaupong impeachable officers kung magpapatuloy ang grave threats laban sa Vice Presidente. Si Jason Rubrico magbabalita. Ipinaliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung bakit sila naghain ng motion to quash dahil sa kawalan umano ng jurisdiksyon sa grave threats case laban sa Vice Presidente. Ayon sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim, bilang isang impeachable officer, saklaw ng konstitusyon ang Vice Presidente ng natatanging proseso ng impeachment. Ang sa aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer, no? Sa konstitusyon kasi, merong tinatawag na mga opisyal na pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. At dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaaring kasuhan ng mga kasong kriminal, katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. Git pa ng abogado, posibleng magkaroon ng malawak na epekto ang magiging desisyon sa kaso ni Vice President Duterte, partikular kung papayagan ang pagsasampa at pag-aresto sa isang nakaupong impeachable officer. I think the question is pretty obvious, no? Then, kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang Vice Presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers, no? Nilinaw din ng kampo ni VP Sara na hindi isang banta ang kanilang pahayag tungkol sa posibilidad na maharap din sa criminal prosecution ang iba pang nakaupong impeachable officers, kabilang ang Pangulo. Ito ang tugon ni Attorney Lim matapos tanungin ni Palace Press Officer Claire Castro kung nagbibigay na naman ba ng banta ang kampo ng Vice Presidente kasunod ng kanilang pahayag kaugnay ng grave threats case laban kay Duterte. It was never issued as a threat, no? It was issued as a statement of fact. Why do we say it's a statement of fact? Because as I mentioned earlier, no, the Vice President is not the only impeachable officer. No? May mga iba pa na nabanggit ko na nga, no, na impeachable din. Ayon pa kay Lim, ang kanilang naunang pahayag ay hindi pagbabanta kundi isang lehitimong tanong kung magiging pareho rin ang magiging pagtrato sa iba pang impeachable officers. Kaya ang ating nilabas kanina is actually a question, no? If she will be treated this way, di ba? Yun na ba ang mangyayari din sa iba, no? Is that the meaning of that, no? Kasi nga tama naman sinabi niya, no? No one is above the law. And I agree with that. If the Vice President has to answer, for example, for any crime, no? Should it be now that she is still a sitting Vice President or later when she is no longer, no? If ever, no? Is it the same also for other impeachable officers? Should they also be may they also be already prosecuted now while they are sitting, or will it be after when they're no longer incumbent? Yun lang naman, it's a question of fact, Tristan, no, na kailangan masagot nga after, no, hopefully makapag-usap at makapag oral arguments kami, no, doon sa korte. Bukod sa motion to quash, sinabi rin ni Lim na humiling ang kanilang kampo sa korte na ipagpaliban muna ang pag-issue ng warrant of arrest habang dinidinig ang usapin tungkol sa jurisdiction. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapin ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.